Good day everyone, share naman tayo ng idea regarding pagbo-bonsai. So, etong halaman na to ay isang hibiscus Taiwan or gumamela Taiwan, bang tawag nila doon. So, ang plano ko dito is gawin siyang full cascade. Full cascade, kapag full cascade is lalampas siya dapat dito. And for today's video, ang gagawin ko is i-re-repat ko siya kasi feel ko mabagal siyang lumaki because konti or maliit yung training pot niya. So I decided nilagay siya dito sa mas malaking pot na to together with ito, ganyan siya, and then pababa siyang ganoon. So, ito na po siya guys. So, ayan. I-cascade natin. Full cascade natin. So, the reason why ulit na ginanito lang natin is para makapag-puelo ulit ang kanyang mga ugat. Kasi, kung nakita nyo kanina, yung mga ugat niya marami na. Then, konting root training na din at the same time habang tinitrain na rin siyang ganito para one time process na lang siya. Ayan. So, ang magiging outcome nito is exposed root full cascade siya. Exposed root meaning may mga nakalabas na ugat-ugat. Ayan. So, gagawin ko na lamang is tatanggalin ko yung mga dahon or kakalbuhin ko siya para hindi siya masyadong ma-stress at hindi niya ibigay yung natitirang nutrients niya doon sa mga natitirang dahon. So, kakalbuhin muna natin siya. So ayan, siyang tawag kasi nila doon sa pagkalbo after mag-replant or mag-repot is parang standard operating procedure. Ewan ko, pero standard daw eh. So ayan muna. Hibiscus Taiwan. Yung dahon niya kasi is maganda, parang heart shape siya. So, heart shape. Ayan. Tapos medyo may pula-pula siya. Kapag hibiscus lokal dito sa Pilipinas is wala. Green lang siya, hindi siya red yung mga lines niya, regular. Or hibiscus Philippines yung gumamela. Meron din tayong Chinese hibiscus. Papakita ko sa inyo Chinese hibiscus. Ayan. So eto naman ay isang cascade. Bale, di pa siya tapos. Plano ko maging full cascade na Chinese hibiscus. Eto Chinese hibiscus, tapos hibiscus Taiwan yung isa. Ayan. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.